Good day mga kabiwan moto, and welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Bali ngayong araw is pag-uusapan natin is regarding dun sa face-to-face mandatory training vehicle inspection ni Grab ngayong 2024. Bali as of now mga kabiwan moto is nagbigay na sila ng bagong link and update dun sa mga magpi-face-to-face mandatory training kay Grab. Bali nakakuha na ako ng link at nakapag-fill up na rin ako dun sa training na yon. Kaya dun sa mga nagtatanong sa akin, yung mga Grab regarding dun sa mandatory training kung babalik pa ba, meron ng mandatory training ngayon, especially dun sa mga rider na na-deactivate last year nung January. Dun sa mga hindi nakakaalam, ako po ay hindi rin po naka-attend sa mandatory training last year 2023 January. So isang taon na pong deactivated ang account natin kay Grab dahil sa mandatory training na hindi tayo naka-attend. And ilang beses na rin po ako nakapunta sa mga hub sa South Park, sa Mandaluyong para ipa-reactivate, pero that time sinasabi nila na wala pang available na face-to-face training kay Grab. Pero nung nakaraang araw may nag-send sa akin ng link ng mandatory training ngayong 2023. So yun na po yung updated, kasi dati pagka nagpipila po ako dun sa link is already response na ako, kaya hindi na ako makapagpa-schedule ng mandatory training. Pero nung nakaraan may nagbigay sa akin ng link, bago na yung link and updated na siya. So nakapag-fill up tayo, nakapagpa-schedule na tayo. Bali sa Monday pupunta tayo at i-update ko kayo kung marireactivate ba yung account natin. Doon sa mga hindi pa nakakapanood kung paano ko pinaprocess yung dati na nagpapa-reactivate ako sa South Park, so panoorin nyo na lang yung mga ibang video ko na pumunta ako sa South Park. Kasi yung mandatory training na yon mga kabiwan mo to is para po talaga yun doon sa mga rider na hindi pa nakakapag-attend ng training or hindi pa natitext ni Grab before ng face-to-face vehicle inspection. Ang sinasabi kasi ni Grab doon is dun sa mga reactivation na mga hindi naka-attend is wala pa daw yon. Pero nung nakakuha ko ng link, sinubukan ko, may nagbigay sa akin na tropa, so shoutout kay Wano tsaka kay Jolly. Yon, sila nag-update sa akin regarding doon. Ubra naman, gumana naman yung link, nakakapagpa-schedule naman ako. Kaya sa Monday pupunta ako ng Marikina Hub para mag-vehicle inspection, and then titignan natin kung marireactivate yung account uli natin after 1 year. Pero sa mga Grab rider ngayon na hindi pa nakapag-training before, ang sinasabi nila is may magte-text sa inyo o may mag-i-email sa inyo regarding do sa training na yon. Pero dun sa mga rider natin na nag-conduct na ng training noon at hindi nakapunta, ang gagawin nyo po is manghingi po kayo ng link dun sa mga rider natin na nabigyan ng text dun sa mandatory training para makapag-pila po kayo. Or o kaya pumunta po kayo dun sa may health center, tignan nyo kung may schedule kayo ni Grab. Pero ginawa ko na rin po kasi yon ilang beses na, kahit meron na pong mga nagtitext sa mga rider na may face to face na, pero dun sa mga dating rider na na-deactivate regarding sa face to face mandatory training, ang sinasabi nila is wala pa ring schedule. I-update na lang nila kayo kung kailan magkakaroon uli ng mandatory training. Siguro pinaprioritize nila yung mga ibang rider na hindi pa na-text dati o yung mga bagong rider na kapapasok pa lang nung time na yon. Saka siguro yung mga rider na hindi na text dahil may mga loan pa that time, o mga hindi na deactivate that time kasi may loan. Kasi pag may loan ka, kahit di ka makati ng face to face training is hindi ka naman madi-deactivate. Ako kasi that time is wala akong loan, katatapos lang ng loan ko noon, and then pinagkandak ako ng, or tinext ako ni Grab na kailangan ko magkaroon ng mandatory training vehicle inspection, pero hindi ako nakapunta kasi that time may trabaho tayo. Hindi natin maisingit yon hanggang sa nireschedule ni Grab at hindi pa rin tayo nakapunta. Kaya yun, automatic kinabukasan deactivated agad yung account natin. And may mga nagsasabi na pagka na-deactivate yung account mo sa mandatory training, mawawala daw yung food ko. So hindi ko alam. So titignan natin sa Monday after natin mag-training. Ayan mga kabiwan mo to, nandito na naman tayo sa Metrobank. Magwi-withdraw tayo. Yun nga mga kabiwan mo to, nire-recommend ko na kung may mga kakilala kayong rider na na-text nila at mayroon silang link, siguro mas maganda hingin nyo na lang, ipasend sa inyo, yun na lang po ang kunin ninyo para mas mabilis kaysa maghintay po kayo doon sa help center ni Grab. And hindi natin alam kung may kasiguraduhan kasi yon pagka nag-email pa kayo. At least doon sa may link ni Grab, sigurado na po yun, siguradong gagana, kasi na-experience ko naman po na pagana ko
ako, nakapagpa-schedule ako ng mandatory training. Pero mga Kabiwan Moto, dahil hindi naman sa akin tinext yung link na yon, so hindi ko alam kung ano magiging resulta noon, kung ano mangyayari, kung marireactivate ba talaga yung account ko o hindi. Pero syempre sinubukan ko pa rin kasi isang taon na tayong deactivated and then ginawa na natin lahat ng mga possible na gawin para ma-reactivate yung account natin, pero walang nangyari. Kaya nung may nag-chat sa atin, yan nga si Wano tsaka si Jolly, mga Grab rider po yan dito sa Dasma, in-inform agad nila ako regarding doon na try ko daw magpa-schedule, and then sila naman nagpa-schedule din, and may mga tropa naman na pupunta na ron, so makikipag-update tayo. Pero try nyo rin mga Kabiwan Moto, lalong lalo na dun sa mga deactivated yung account nila simula nung hindi sila nakatin nung mandatory training. Malay nyo po makatulong, pero hindi ko po masasabi sa ngayon kasi hindi pa ako nakakapag-training. Ang nangyari pa lang po is nakapagpa-schedule pa lang po tayo na makapag-training, pero doon sa pagpapa-schedule po ng training, ang nakapag-fill up tayo, so naging successful naman po yung transaction natin doon sa fill up na yon. Kaya hoping na ma-reactivate ng account natin at makabiyahe tayo kahit paano. Gaya niya, pag wala akong ginagawa, wala talaga akong ginagawa kasi hindi ako makalabas, minsan naglalala-move lang ako, mababa kasi rate nilala-move. Kaya doon sa mga deactivated simula pa nung last year, try nyo mga Kabiwan Moto, humingi doon sa mga rider na may tech ni Grab na may link. Malay po natin makatulong po at makabalik po ulit tayo sa biyahe. Bali, magbabayad muna tayo ng Meralco mga Kabiwan Moto. After mag-withdraw, bayad Meralco muna. Ayan mga Kabiwan Moto, babalikan ko kayo. Magbabayad lang ako ng Meralco. Ayan mga Kabiwan Moto, I suggest na humingi na lang po tayo sa mga kakilala natin ng link pala para sigurado po na makapag-fill up po tayo. So wala naman po mawawala kung susubukan po natin yon. Pero yung link na po na yun kasi wala pa rin naman po kasiguraduhan kung sakaling pumunta po kayo dun sa Marikina Hub, kasi po yung link na yon is para po dun yun sa mga tinex. Hindi natin alam kung maaasikaso rin yung mga account natin o marireactivate yung account natin kahit hindi tayo tinex, kahit dun sa mga deactivated na. Pero i-update ko kayo mga Kabiwan Moto regarding dun sa mangyayari. Sa Monday pupunta po ako ron sa Marikina Hub para sa vehicle inspection, face to face mandatory training. And doon sa mga nagpi-PM sa akin, ito na po yung update. Sa mga nagchat-chat, mga nagko-comment regarding dito sa mandatory training na to, ito na po yung update. Meron na po tayong link para makakapag-fill up naman po kayo doon sa may link na yon. I suggest na i-fill upan nyo na po agad, baka mamaya po maubusan po tayo ng slot kasi hanggang February 5 lang po yung deadline nun. Yung link na yon, yun ang alam ko. Sana makahabol po yung iba. And maraming salamat po nga pala sa lahat po na sumusuporta sa channel natin, sa mga nanonood, mga nagko-comment, mga nagsusubscribe. Please consider po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po kung gusto nyo tong mga ganitong channel o yung ganitong content. And sa mga matatagal na sumusuporta sa akin, maraming salamat sa suporta po. Kasi sa totoo lang mga Kabiwan Moto, ako is nanghihinayang ko sa account natin kay Grab para kung sakaling wala tayong trabaho, makakapagbiyahe tayo, at least may income pa rin tayo. Sa atin naman, hindi na natin iniisip kung mababa ba naman yung fare. Meron naman akong Lalamove, meron akong Food Panda, pero mas gusto kong bumiyahe kay Grab kasi malapitan lang, and then malaki naman yung fare niya. Although bumaba siya, pero hindi na tayo concern about sa rate. Ang concern natin is mapanatili natin yung account natin. Eh syempre makabiyahe tayo at kumita tayo ng pera kasi meron naman tayong trabaho na work from home, and pwede tayong bumiyahe after ng work natin kasi ang panggabi naman po ako, and then after ng duty ko, pwede naman ako bumiyahe ng 5 ng madaling araw hanggang 1:00 ng tanghali, hindi matutulog pa ako. Bali ang start naman ng work ko is alas 10, alas 11 yan, depende naman po. Bali naka-freelance naman po ako, so maluwag naman po ang oras natin. International client naman yung kliyente ko, nagbi-video edit ako sa kanila, sa YouTube nila, kaya maluwag yung oras natin sa ganon. As of now mga Kabiwan Moto, siguro hanggang dito na lang. And always remember mga Kabiwan Moto, pray before you ride safe, God bless, be. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.